Alright guys, sa mapagpalang araw sa inyong lahat, meron tayong isang reaction video dito kay Rob Trip. At ito ay isang reaction video ni Rob Trip. At panoorin po natin na ito ay isang 6 million reward para kay Yulo. Tiniyak ng camera tax breaks sa donasyon sa nanalong atleta isinulong. Ayon kasunod ng pagpapanalo ni Carlos Yulos sa 2024 Paris Olympics, umusad sa Kamara ang panukalang batas na exempt sa nakuhang donasyon ng mga atleta na nanalo sa international sports event. Tiniyak ng liderato ng Kamara pagbibigay ng 6 million insentibo para kay Yulo dahil sa nakamit nitong tagumpay sa Paris Olympics. Alright, and no further ado, let's do watch guys dito sa UNTV. Alright, let's get it on. It is not the performance. It is the preparation that should be rewarded. Pasado na sa House Committee on Ways and Means ang panukalang batas na nagsusulong gawing exempted sa ipinapataw na buwis ang cash incentives, rewards, bonuses, donasyon at iba pa para sa national athletes na nakikipagkompetensya sa international sports competitions. Ito ay matapos masungkit ng Filipino gymnast na si Carlos Yulo ang 2 gintong medalya para sa Pilipinas sa Paris 2024 Olympics. Ang kaparehong panukala ay naihain na noong 18th Congress at tinawag na Hidden Diaz Act subalit hindi na ipasa sa Senado. Muli itong inihain sa 19th Congress at retroactive upang masakop si Yulo at iba pang mananalong atletang Pilipino sa Paris Olympics. Bukod dito, isusulong din gawing tax-free ang mga donasyong tinatanggap ng mga atleta sa kabuuan ng kanilang pagsaday sa pamamagitan ng Philippine Olympic Committee o Philippine Sports Commission. A 12-year-old Carlos Yulo once gave an interview where he said that his dream is to win a gold medal for the Philippines in the Olympics. It took him more than a decade to reach that goal in the grandest manner possible. What that teaches us is that the prize is never won on the day of the competition, but years before hard work, determination, sheer grit through many years of training. Samantala, ayon kay House Speaker Romualdez, magiging prioridad din sa 2025 proposed national budget ang larangan ng sports. Git nito, pinag-aaralan na ng Kamara ang budget allocation para sa sports programs ng bansa. We've always felt that in sports, we not only develop the youth, but we inspire them not to just do well, but to have a very healthy lifestyle, and that is good for the entire nation. Makikipagpulong din ang liderato ng Kamara sa Social Security System o SSS upang magkaroon ng lifetime benefits sa pension system ang mga atletang nag-uwi ng karangalan sa bansa mula sa international competitions. 3 milyong piso naman ang ipagkakaloob ng Kamara para sa gold medalists, 2 million pesos para sa silver at 1 million pesos para sa bronze. Kaya 6 na milyong piso ang tinatayang matatanggap ni Yulo mula sa mga ambaga ng mga kongresista. Nag-ambak-ambak ng mga congressman, nag-ano tayo. Bago magka-Olympics, in fact, ginawa natin po ay we actually did a very informal but voluntary contribution. Kaya miski sa pag-alis ng mga ating mga atleta, may konting baon na. Pero we believe that the athletes, mga atleta, kailangan talaga ng ating suporta. Ang pabuya ng House of Representatives ay bukod pa sa itinatakda ng batas na 10 million pesos para sa isang Olympic gold medalist mula naman sa Philippine Sports Commission. Rosa Licos, UNTV News and Rescue. Alright guys, napakinggan at napanood po natin dito sa UNTV. At maraming salamat sa panonood at pakinig dito kay Rob Trip. And yes again guys, and peace out sa inyong lahat. Alright, thank you.